kung kanang tuuan na yung pastor, ay magtuuan na inyong leading na propeta. Matod pas Mateo 24, 24, nagkagulutaw ng mga biking propeta. Kinsa man na, maunang mga pastor, sila Ellen White, sila Felix Manalo, na magtukod lamang o timbahan, hindi si Cristo may katungod. Karon mga kaisona, nasaksihan na to kung unsa bahan na tinukod ni Kristo. Sumas Biblia ang referensya. Wala na ilaing na nagutlo na to. Maurangin ang simbahang Katoliko. Wala na yung Seventh-day Adventist na nakabutang diha. Wala yung INC na nakabutang diha. Wala yung Jehovah's Witness na nakabutang diha. Wala yung Protestant na nakabutang. Unsay nakabutang na society that Jesus founded? Only the Roman Catholic Church. Asa mabasa? Mateo 16:18. Ikaw, Pedro, ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Sa atong encyclopedia na the Catholic Church is the original Christian church that Jesus founded. Sa ato pa, na original na apoy peke. Kinsa man yung peke? Away lain. Kaning mga lain na lihiyon nga nanungha o gitukod last meaning nga propeta. Kinsa man sila? Atong pangalan, Seventh-day Adventist, INC, Jehovah's Witness, Born Again, o lain-lain pang nanungha nga relihiyon. Dinukod lamang na sa tao o dili dinukod ni Kristo. Usa dili na dapat mutuo kanila kay sayop ang ilang pagtuo. Unang Juan 1:10, ug naibodool kaninyo nga dili mo pagtuo, ayaw ninyo dawata. Unang kamo mga kaigsuot nga naa dinhi karon, ug nay moduol ninyo nga born again, ug nay moduol ninyo Iglesia ni Cristo, ug nay moduol ninyo Jehovah's Witness, ug nay moduol ninyo Seventh-day Adventist, ayaw ninyo dawata. Kay nanuman, lisod na ilang pagtuo kay dili na katuogan. Lisod kaayo na. Gamutuo ta na nila. Sumala pa sa ingon ni Sonia Saide na the Roman Catholic Church is founded by Jesus Christ. Di ba nga, mag-iitan na istorya ni Angkor na ang simbahang Katoliko, tinukod ni Kristo, wala na sila ingon simbahang Romano Katoliko. Wala gini Angkor si Sonia Saide na ang simbahan nga nanunga lamang ni atong 1863, 1914 nga gitukod lamang og tao. Tinukod na ni Kristo. Unsay ang gingon? Ang simbahang Romano Katoliko lamang ang tinukod ni Kristo o dili ng mga laing relihiyon nga nanunga nato nanunga sa kalibutan. Unang mga Kristohan, ayaw na ninyo tuunguhin ang mga muduon ninyo ng mga Protestante. Ay unang-una, dili na sila nakamatulog. Ikaduha, puro na sila claim. Ang pagpabato ng pag-claim, duha ka managlahing na butang. Kinahanglan o imong i-claim na kamo magpinukod ni Kristo, kinahanglan imo sa nagpamatutan. Kaya wala pinain nakapamatuon na. Simbahang Katoliko raman, nakapamatuon sa historical basis o biblical context na kami, simbahang Romano Katoliko, tinukod ni Kristo o wala rin lain. Unang mga kaisonan, mga higala, o na mga lain relihiyon, pamangkin na mo kung kaluwasan, naarangin ang kaluwa relihiyon, ayaw na mo balik niya sa simbahan na inyong isakupan ron. Kay balik mo diri sa Katoliko, kay naarang ang kaluwasan ni simbahan Katoliko, o wala dira sa inyong simbahan. Unang mga kaisonan, naamay diri ron, nagmali ni diri ron, kay para makahibaw mo sa kabatuhan. Kay ano man, nagsimbahan mo diri kapitan ng mga miki. So, klaro na kayo mga kaisunan nga ang simbahang Romano Katoliko lamang ang matuon na simbahan ug wala kay lain. Munang ug mga Protestante diri pamalhin na mo sa Katoliko kay ang simbahang Romano Katoliko lamang ang matuon nga simbahan. Ikaupat, apostolic. Ikaupat nga marka sa simbahang Katoliko mao ang apostolic. Kung sa may pasabot aning apostolic, may lain konektado sa mga apostoles.
Iunsa man atong pagka-sure nga simbahang Romano Katoliko connected sa mga apostoles ni Cristo. Unang-una, si San Pablo niingon nga moadto siya Espanya. Ug ang Espanya maoy nag-Christianize nato dinhis Pilipinas. So connected kaayo sa ni San Pablo kung giunsa pag-Christianize dinhis Pilipinas ni Ferdinand Magellan ni atong tuig 1521 ang Pilipinas. So atot pas Roma 1:7 nga among mga taga-Roma itawag kamo sa Dios o kaninyo pagtuo mo lambo sa ato pa Universal Catholic. Wagin ay mabasa diha sa kanang Biblia nga tinukod ni Cristo born again at tinukod ni Cristo Seventh-day Adventist ang tinukod ni Cristo Mormon ang tinukod ni Cristo ayan si wagin ay mabasa na kaya kanang nga na iglesia ni Cristo reperado na siya sa simbahang Katoliko. Asa mabasa diha mismo sa libro sa Iglesia ni Cristo sa Pasugo Magazine. The name INC or Church of Christ o sa ato pa sa Bisaya, Iglesia ni Cristo. Reperado na sa simbahang Katoliko. It is referred to the Catholic Church. Unang kanang Roma 16 na Iglesia ni Cristo, reperado na sa simbahang Katoliko. Dili na reperado sa Iglesia ni Cristo nga tinukod lamang ni Felix Manalo ni atong tuig 1914. Unang kamong mga kaisonan, nasaksihan gid ninyo na ang simbahang Romano Katoliko gid ang tinukod ni Cristo ug wa nay lain. So daghang salamat mga kaisonan ug ara ala pugutob. So hinaot ninyo nga makasabot mo sa mong iwali ron. So God bless, Ave Maria. Praise the Lord. Praise the Lord, dalay ko ng Diyos. Mayong gabi sa ato ang tanan, mga kaigsunan ko diya kang Kristo. So, kaning among gibuhat diri, dili ni namo kagustuhan, kundi kagustuhan kini sa Diyos. Kaya kung atong basahon sa Biblia, sa Marcos Kapitulo 6, versikulo 15-16 nga nagingon, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tinapay. Ang sinumang sumampalataya at magpabautismo ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, tinaw klaro mga igsoon na kabubuton Diyos sa Diyos na iwali o isangyaw ang maayong balita sa tanang katauhan. Kaya matod pa sa Mateo 28, 19-20 na nagingon, at humayo kayo sa buong sanlibutan at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at ituro niyo sa kanila ang dapat ganapin at ako'y sumainyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So nga itong nakita ang mga kaisunan kay wala pa man natapos ang kalibutan. So therefore, nagpadayong paguban si Kristo sa iyang simbahan, sumala sa iyang gisaan. Kaya matod pa sa 16-18 sa Mateo, nagingon, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipalaig laban sa kanya. So makita sa kung atong basahon ang Mateo 16-18 na iupag kami mailhan para matrace na to ang tinungod na simbahan. Unang-una ang nagtungod si Jesucristo. Kaya kung ang atong simbahan nga atong gisudlan, kung dili si Kristo ang nagtukod, ako'y delikado na. Kaya sumasa o ibasa, kinahanglan si Kristo ang magtukod. Ikaduha, ay leader, direct authority ni Kristo. Kaya kung atong basahon sa 16-19, nagingon si Kristo, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Kung unsang itukod sa yuta, itukod sa langit. Kung unsang idili sa yuta, idili po sa langit. So ikaw, klaro mga kaisunan, na gitagaan sa Diyos ang simbahan sa pagtugod o pagdili dinhi sa yuta.
Mao na ang Katoliko, kung unsang idili sa simbahan, musunod yun na ang tibuok, kay mauman ang kabubuton sa Diyos. Sumala sa saad ni Kristo dito ni Apostol Pedro. Karon, sa unsa mang pamaagi nato nga matris yun nato nga ang simbahang Katoliko mao'y tinukod ni Kristo. Kaya kung basahon nato sa Biblia, kabubuton sa Diyos na ang tanang tao mahimong Katoliko. O sa lakot pagka-istorya, buot sa Diyos na ang tanang tao mahiusa dito sa simbahan na gitukod ni Kristo, walay lain kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya sumala ni Apostol Mateo sa 2:4 ng unang Timoteo na nagingon, ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay makaligtas at mga kakaalam sa katotohanan. So kung atong mabantayan mga igsoon, apil sa requirements ang pagkabalo sa kamatuoran aron matawag sa tao ang kaluwasan. Karon unsa man kay mapala sa tao kung matawag niya ang kaluwasan? Kay sumala sa 8:32 ng Juan na nagingon, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. So kung kasabot, kung nakakasasayot ng pagtuo, kung matawag niyo ang kamatuoran, sila ang maghatag o kagawasan. Pero kinsa man din ang kamatuoran, kaangay madawat sa tao, aron makadawat og kaligtasan. Sumala sa 14:6 ng Juan, niingon si Kristo, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So tinawag lang ng mga igsuon na ang katotohanan niya ay naangay madawat sa tao, aron makadawat ang kaluwasan, maunay si Kristo. Pero asa man ako makita niyang kamatuoran na madawat sa tao, aron makadawat ang kaluwasan. Kaya sumala ni Apostol Pedro, ang Apostol Pablo, sa 3:15 ng unang Timoteo, na nagingon, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang maalaman mo kung paano sa mga tao ang dapat ugaliin sa bahay ng Diyos na buhay na siyang iglesia, ang haligi at suhay ng katotohanan. So, makita na ito na ang kamatuoran niya ay makita sa simbahan. Kung gusto niyo makabalo sa kamatuoran, pangutana mo sa simbahan. Kaya sumala ni Apostol Pablo, piling simbahan na mao ang sukaranan sa kamatuoran. Pero, dili na kaya ang mga Katoliko kay dili ni Bible alone. Wala pasabot na dili ni mo to Bible. Ito ang gini. Diba ang na ang business? Pero wala, dili na gugamit ni mga kasaysayan. Dahil kung Biblia lang atong basihan, aron sa pagtris sa tinuod na simbahan, ang Biblia mahimong diferensya. Kaya naman, pero pintaghan ng mga sekta nagpaila karon na gitukod ni Kristo gamit ang Biblia. So ang Biblia mo na itong kasiraon, usa na po ng gitukod ni Kristo. Sumala sa 16:18. Nagpapurod ko ang aking simbahan. So therefore, usa na singular na plural. Ang pautana, kinsa man ang simbahan na tinuod na nagpaila karon sa atong panahon na mo'y gitukod ni Kristo. Tapos subayo sa Security Commission, 13 na almost 44,000 Christian denomination ang nakarehistro sa buong kalibutan. Pero ang Biblia kung may pasiriyakon, o sa radyo na gitukod ni Kristo, wala nga itong ano'y pangitaon. Pinsanin si Pana, wala makaingon ka kining mga laing tinuhuan, yan ang mention. So, hindi sila matawag ng relihiyon. Kaya ang tinuod na relihiyon, ang simbahang Katoliko. Kaya ang relihiyon Katoliko, ang sources sa kanang Christian denomination sa tibuok kalibutan karon. Pero, naamay panuntin na, ako pa nang-claim sila na sila daw ang tinuod ni Kristo. Pero kung na sila claim, apan walang ebidensya na nagpapatuod na sila ang tinuod ni Kristo. Naamoy panutihon na nag-ingon na claiming and proving are two different things. Ang pag-angko ng ang pagpapatuod, adunay duha ka managlahi. So pwede kang mo-claim, isa din sa man pwede mo-claim.
Pero dapat maghatag ang ebidensya para ma-prove na kanang imong gi-claim, tinuod na siya. Pero ng simbahang Katoliko, hindi lang basta-basta nag-claim na kami ang gitukod ni Kristo, kundi perpintaghan ng suportado sa mga aklat sa mga kasaysayan na nagpamapuod na ang simbahang Katoliko mao'y gitukod sa atuang Ginoong Jesucristo. Pero ang unang ebidensya, among ipakita, aron makita nila kung kinsa ang gitukod ni Kristo. Here is the Word Almanac, the Book of Acts, 2009 edition, page 688. Na nagingon diri, Roman Catholics traditionally founded by Jesus, who named St. Peter the first vicar developed in early Christian polytheism, especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. So makita na ito na itsura nga ipalikon sa ebidensya na ang simbahang Katoliko o ang Roman Catholic Church mao'y gitukod sa atuang Ginoong Jesucristo. Kani ba suportado man is Biblia? Yes, suportado man is Biblia. Kaya sumala diri sa Gawa 1, versikulo 15 na dingon. At nang mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsasabi at nagkakatipon ang karamihan ng mga tao na may 120. So therefore, ay 120 mga membro nga gituduan si Apostol Pedro. Kini ba akong ibasa? Suportado man sa mga ebidensya? So atong basahon para mas klaro, para di ka maingon na nangilan. Diba? Diri sa New Book of Knowledge, page 287. Nalagingon, Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome and Jerusalem. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit they had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down to consider the birthday of the church. The church will be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized to structure which established the history of the Roman Catholic Church, traces the destiny of the society from its beginning until now. So, kinahanglan, so, tinawag na igsoon na di ba matunan sa aklat sa kasaysayan na ang Roman Catholic Church may gitukod sa atuang Ginoong Jesucristo. Dili lang kay basta clip-clip na, tinuod din siya, ay wala ipasihan. Kaya matod pa sa usa ka bang-iitang istoryan, dili sa Pilipinas na gitawag na si Sonia Saidi, ang nagingon yun dili, the greatest legacy to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion, which was Christian origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Nanay ng nool mga kaisonan. Bati na ni. Ang Romano Katoliko o ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang nagtukod mismo. Ining lugar mga kaisonan, lugar ni mga leyon among ipulihan. Probado sa parokya, aprobahan naman mi. Ito po ay iilan lamang sa mga ebidensya na nagpapatunay na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ipinatag ni Kristo. Nagkang salamat o ayong gabi. Narawan ka pa. Okay. At padayon gyapon ta sa atong mga katekism. Labi na kami mga pundok sa Katolikong simbahan, usabi sa Katoliko, unya dili taw nila yung reliyon. Ang among diskasyon ang rin ang mga kaligtan sa upang Katoliko, madili na numutuog lamawan o mga revolto. Kaya nalipot kay tungod na na-injeksyonan sa malaking relihiyon. O na nga nagtuo sa mga Katoliko, nagtuo sa taon ng mga ubang Katoliko
Nagibawal na sa Ginoo ang larawan o ang rebulto. Sa Biblia kitan wag yun nagibawal ang rebulto sa Katoliko. Mao na nga ayaw mo kadalas mga laing reliyon na i-diksyonan ang inyong kaugalingon nga dili patuon ng mga rebulto o mga larawan sa simbahan Katoliko. Kaya sa Biblia daghan kayo gitudlo diha sa Biblia nga ang larawan gitukod na sa Ginoo. Nganong doon na may diha sa Biblia doon ay duha ka larawan nga giiskutan. Doon ay mga rebulto nga gidili sa Ginoo, doon ay mga rebulto nga gitukod sa Ginoo. Mao na nga ang rebulto nga gidili sa Ginoo kadtong katong mga rebulto nga gisimba nga idolatry. Kanang idolatry gikan na siya sa Greek word idolatria na ang meaning nga kung ang rebulto isipon nga Dios gidili na siya sa Ginoo. Pero ang simbahan Katoliko wala magtutlo nga ang kanang larawan o mga rebulto gisimba na nga Dios. Wa gyud magtutlo bisag kinsa nga pare, bisag kinsa nga obispo nga nagtutlo nga ang rebulto sa Katoliko Dios na. Muna sayop ang pagunahuna sa ubang laing relihiyon. Kay kung mabasa ta sa Hebrew Bible, kanang gamiton sa laing relihiyon nga Exodus chapter 20 verse 4. Kung mabasa ta sa Hebrew, nag-ingon na niya, Luka Asi Lakha Misel. Kung mabasa ta sa Griko kanang Misel niya, ang meaning nga na ang meaning nga na kay about na sa reporto nga Diyos. Mao na nga Ayaw tabo yang pan yan nara. mao na nga magbantay gyud mo sa mga lahi-lahi o reliyon nga sikit atake sa simbahan Katoliko. Mao na nga kung mo-ignore ka rin sila, ibawal ang mga larawan sayop na kay diha sa Biblia ang Diyos nagtudlo og mga pagpabuhat og mga rebulto. Mubasa ta sa Exodus chapter 25 verse 18 to 22 nga nagsugo ang Ginoo pagbuhat og mga rebulto diha nga kirubim, mga anghel. Kung mubasa ta sa Exodus chapter 21 verse 1 to 4, ang Diyos mismo nagtudlo, nagsugo nga magpabuhat og mga rebulto. Pero katong mga rebulto usa lang to siya ka rebulto nga usa ka representation na pasabot-an na lamdag na to siya, iyara na siya nga papasabot tunay girepresentahan. Muna siya meaning nga ipasabot sa simbahan Katoliko ngano na ay mga rebulto ang simbahan Katoliko. Ang templo sa Ginoo mabasa nga napuno sa mga rebulto. Mabasa sa Ezekiel chapter 41 verse 17 to 22 na pasabutan na nga ang templo ng Ginoo, ang ilalan nga ang templo ng Ginoo, ang ilalan nga ang templo ng Ginoo danay mga rebulto, pasabutan na nga mao kanay ilalan nga templo ng Ginoo kanay mga rebulto ang templo. Kay ang templo ng Ginoo sa Bible napuno sa mga larawan. Kung basahon ninyong Ezekiel chapter 41 verse 17 to 22, mabasa gyud niya sa Biblia nga ang templo sa Ginoo nalupot sa larawan. Mao na nga dili kita mapadala sa mga laing reliyon na nagtudlo ug ibawal ang mga larawan. Kay wa sila kasabot anang idolatry o wa sila kasabot anang dulya. Mao na dunay kalahian sa Griko nga language, kinahanglan mahibaw kita na unsa gyud itudlo sa Biblia. Mao na nga kang gidili diha sa Biblia diha sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Gamito na sa laing reliyon, mo na magbantay kimahan nga verse, kay gamito na nila nga gidili ko na ang mga rebulto, pag-imong larawan dito sa langit, ilang siyutaw nila, o gilaong sa dagat. Ang gidili niya, katukan ng mga rebulto na giisip na Diyos o idolatry. Ang kanang pagsimba nga isipon na Diyos ang larawan, ibawal na siya. Pero doon ay mga rebulto na gitungkod sa Ginoo. Para magbantay mo kanang Salmo 115 chapter 4, gamito na sa laing reliyon na naapon na yung mga baba pa di makasulti na yung mga dungla di pagkatulog. Ayaw kayo mo pailan na. Kaya nga naman, sayop ang ilang pagsapot anak. Kaya magsapot niya, referito na sa mga Diyos-Diyos. Mana ang simbahan Katoliko, wa matudlo ang rebulto sa simbahan Katoliko Diyos-Diyos na.
kundi gitudlo na usa ka sagrado nga imahin nga gitugod sa Ginoo. Usa ka respectful veneration ang gibuhat nato diha sa mga rebulto maghihimo diha sa simbahan Katoliko. Unya karon ba paghimo ba mga rebulto nga iya sa Ginoo gitugod man sa Ginoo? Gitugod kay si Moises gisugod sa Ginoo pagbuhat og rebulto na mabasa sa Exodus chapter 25 verse 8 Ayat po ni ilang first. Na. verse 18 to 22 nga si Moises isuko sa Ginoo pagbuhat og rebulto Moises kay tungod ang maong rebulto dito makiistorya ang Ginoo kay tutunganan kini niya na sa Salmo 9 verse 1 kaya karon naabay mabasa sa Biblia nagitungkol sa Ginoo ang mga rebulto nga malaan sama sa gibuhat sa Katoliko na sa Exodus chapter 31 verse 1 to 4 si Beelzebul gisugod sa Ginoo giingnan sa Ginoo Beelzebul gipulot di ka sa imong gahom gipulot di ka sa akong gahom yatagan di ka kaalam ang pagbuhat o mga libuho limang-anan ang pinabasa sa Biblia mo na nahiwi ang pagsabot sa mga laing reliyon at dili kuno na maayo ang ribulto sa simbahan Katoliko. Tumutungo nila na. Kaya nga naman, tumutungo nila kay wala sila kay bawal sa original language diya sa Exodus chapter 20 verse 2-3. So masagiingon ako, kung gamit ang Hebrew language, Hebrew Bible, ang nakabutang sa Exodus chapter 20 verse 4, Luta asil lakamisel. Napasabutan na lakamisel. Napasabutan na ang mga Diyos din na ang ipasabot. Unya, unsa pa may mga versikulo nga nagsuporta nga ang simbahang Katoliko kanang mga ribulto niya gitungkol sa Ginoo na sa Ezekiel chapter 41 verse 17-20 nga ang templo sa Ginoo nalukot sa larawan. Kung ato kalikan mga simbahan sa laing miliyon, wala kanila larawan o ribulto, dili na iyas Ginoo. Kaya ang iyas Ginoo, ang templo sa Ginoo na ay mga larawan na sa Ezekiel chapter 41 verse 17-20. O nakita ni Ezekiel ang templo sa Ginoo na lukot sa mga ribulto, mga larawan sa tao, larawan sa mga anghel, o larawan sa liyon mo nang wato sa katedral ng simbahan na ginay larawan sa liyon niya kay gisulti na sa Biblia. Kaya naasa na yung mga larawan sa anghel. Nga naman, kaya ang templo, ilalang na templo na Ginoo ang imong simbahan na ay larawan. Kung ang imong templo, labi na templo sa simbahan sa mga reliyon, wala man ay larawan, dili na templo sa Ginoo. Kaya ang ilalang na templo sa Ginoo, doon ay mga larawan o ribulto. Nagkakasalamat o migrate. God bless. Okay, mayong naging pag-usap ng salamat. Kaya, uspuno mo, dili may mga laing pundok na itunghan lang panahon sa tingkilat mga kaigsunan. Hello. Kami sa Katoliko nga misubay o mipuyog yun sa pagtulunan sa simbahan. Kaya ang ako dinihin na ma-empower o mapuno ta sa gugma nga tinuod nga pagtuo o pagtuog yun nga nagsubay sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Wala lahat mga kaigsunan. Yung sa ay mailan ta sa itong pagbati tungod kay usahay ang atong pangatarungan tinuod tungod kay usaray Ginoo o nang ato ang gawato ng mga pagtuo nga mituko panahon sa tingkilat mga kaigsunan. Ngayon sa ay inuod nga pagtuo kinahanglan pagtuo nga nagisubay sa simbahang Katoliko. O na kami din mga Katoliko yun. Inuod na Katoliko nga din ang simbahan itukod mismo ni Kristo. Ito na itong tanawin sa kasaysayan sa World Almanac and the Book of Acts edition 2019. Klaro tinaw kay mga kaigsunan. Atong tagsa-tagsaon o tanawin kini mga relihiyon nga mitutho lang panahon sa bagyong Tino.
atong tanahon mga kaigsunan. No? Kining mga simbahan. Atong tanahon ang mga denomination, Baptist, no? In radical reformation, objection to infant baptism. So kining mga Baptist misupag po sa pagbunyag kining mga bata, no? Unya mitungha nitong panahon 1609 ngadto sa 1638 nga gipaguluhan ni Roger Williams, Congregation of the Reformed Baptist Church of Christ Disciple, mitungha nitong 1804 o mga Evangelical Presbyterian, Episcopalian, panahon ni Henry VIII, separated from English Catholic Church. So kining mga simbahan na mibuhat sa simbahan nga gitukod ni Kristo mga kaigsunan. Kauban ini ang Jehovah's Witnesses natukod niya itong 1870 ni Charles Taze Russell. Ang Latter-day Saints natukod niya itong 1820s. Itawag kini silang mga Mormons, simbahan nga daghang buwan. No? Kining Lutheran, Methodist. Pero itong makita sa mga libro that the Roman Catholic Church, traditionally founded by Jesus Christ, who named Saint Peter, was the first vicar of Rome. Klaro kayo mga kigsunan, nga ang simbahang Katoliko way laing nagtukod si Kristo mismo. O na ina sa Roma Kapitulo 1, 7, versikulo 8, nagikan sa Roma mulungtad ug mulambo ug mukaylap ang inyong pagtuo. O na nagikan sa Roma ang atong pagtuo mikaylap na hangtod karon. O nang doon na tayo simbahan nga siya sa babag. Kalinlaing mga ingon ta local churches sa simbahang Katoliko kay gisaad man yes Biblia nga ang pagtuong Katoliko mukaylap gyud sa tibuok kalibutan. Manusay ilaro nanta sa paghatag-hatagan ng duha ka sardinas, 5 kilong bugas. No? Anong ilaro ta mga kaigsunan? Unang insulto kayo sa Diyos nga ang atong pagtuong Katoliko atong buhian nga mao man ang tinuod nga simbahan, ang simbahang Katoliko mga kaigsunan. No? Una nga dini sa maong libro, makita nato ang nagkalayan simbahan. Simbahan nga Katoliko nga maway laing nagugman nini ang simbahang nga Katoliko tinukod mismo ni Kristo mga kaigsunan. Okay? Kunya kung katong doon ay mga pangutana